Oh, ayan, magandang umaga at magandang araw sa lahat ng ating mga kasamahang tangkero at magandang umaga rin sa ating mga mahal na suki. Ito ngayon at tuturuan po tayo na rider kung paano ang tamang serbisyo sa paghahatid ng dinideliver na tangke sa ating mga customer. Okay, so unang tanong, Buboy. Anyway, magpakilala ka muna, Buboy. Pakilala ka muna sa ating mga viewers, followers. Mga pala si Buboy, delivery rider ng Catering. Yun. Mga malungkot ka. Parang malungkot ka eh. Mga pala si Buboy. Yun. Ang delivery rider ni Catering. Yun, dapat proud ka. Di ba? Hindi yung kumo, nagastos mo na yung sahod mo eh, malungkot ka na. Di ba? Okay, ngayon, ang tanong ko sa iyo, Buboy. Patay mo muna. Ayan. So, kasalukuyan kasi naglilinis siya. Unang tanong, ba't ka ba naglilinis ng tangke? Para pagkatod natin sa mga customer ng ating mga tangke malinis at walang Halong biro. halong chemical. Ngayon, naglilinis ka. Sabi nga natin, customer service pa rin yan kasi pinapakita natin yung mataas na respeto, mataas na pagpapahalaga sa customer. Dapat malinis ang ating mga tangke. Pag malinis ang tangke, nakakadagdag ito ng alam mo yun, yung kapanatagan na talagang ang tangke ay galing sa lehitimong supplier, brand supplier, di ba? Okay, next. Ang tanong natin, ito ay para turuan natin yung hindi lang yung mga tangkero, kundi yung mga kasamahan mo ring rider, bilang rider na nagde-deliver ng tangke. Ano ang tamang proseso na pag nag-deliver tayo ng tangke sa mga bahay-bahay, di ba? Okay, ang unang gagawin ng rider pagdating niya doon sa customer, anong una niyang gagawin? Isa lang anong unang gagawin? 1. Greetings. Ayun, greetings. Ano ba sa Tagalog ang greetings? Pagbati. Ayan, so babatiin. Example mo sa kanila, yung normal lang na pagbati. Hello sir, magandang umaga po. Ayan. LPG. Ayun. So, napaka-importante ng pagbati, di ba? I-welcome ka rin niya. Good morning din. Dapat lakasan mo rin. Huwag ka nahihiya sa pag-greet. Ma'am, good morning. Sir, good morning. Di ba? Okay, tapos, next is, anong susunod doon? Binati mo na siya. Ipapakilala mo na yung shop. Ipapakilala mo na yung shop. Anong dahilan bakit ka nandito? 'Di ba? Ano sasabihin mo? Bigas LPG delivery. Ayun, bigas or catering LPG delivery po. Tama? Kasi nagugulat sila bakit nandiyan ka. Unang-una kung yung nandun hindi naman actually yun yung nag-deliver, 'di ba? Hindi siya yung nagpa-deliver, yung nanay niya o yung kapatid niya. Magugulat siya bakit ka nandiyan. So napaka-importante na tayo ay Greetings. lakasan mo. Magi-greetings. Magi-greetings. Tapos Magpapakilala. Ipapakilala mo hindi yung apelyido mo. Hindi yung apelyido kung sino po si Pilato. Ipapakilala mo yung Store and shop. yung store, yung shop. Yan. Ako po talaga. Okay. Pag pinakilala mo na, ngayon, ano ang proseso pag ikaw ay pupunta na doon sa kusina niya? Saan ka dapat dumaan? Kung saan ka pinadaan, doon ka rin lalabas. Ayun. Hintayin mo kung saan ka at anong direksyon, saan ka pinapapasok, doon ka rin lalabas. So, doon ka pumasok, doon ka rin lalabas. Hindi yung para maiwasan na pagbintangan tayo, baka mamaya, kahit ikaw matagal nang nagde-deliver sa kanya, kahit matagal na tayo nagde-deliver, dapat hihingi pa rin tayo ng permiso kung saan tayo padadaanin. At dapat doon din tayo lalabas. Ano ang posibleng makita mo doon sa loob ng pamamahay? Ano ang posibleng makita mo? Marami, mga iba't ibang gamit. Mga iba't ibang gamit, katulad halimbawa ng cellphone, relo, laptop. Punong-puno ka ng problema, kailangan mo ng pera. Anong gagawin mo? Kunin yung cellphone niya. Tama? Mali. Ano? Mali. Anong dapat? Dapat
Mag-focus ka lang kung saan ka. Yes. Ibig sabihin nun, tatandaan natin na huwag tayong bibigay sa anumang mga tukso. Lalabanan mo yung mga tukso. Pwede kang kumita doon ng mga 15,000, madali ang pera yun 10,000, 5,000. Pero, madali din maubos. kung matagal, patagalin natin ang ubos niya. So, kunin mo yung malaking matagal maubos. Di ba? Anong dapat? Ito sa realidad na buhay, meron kang nakita doon na mahalagang bagay na mataas ang value nito. Tama ba na kunin natin ito? Bakit? So magsalita ka, para ka naman pipi. Huwag natin pansinin yung mga nakikita natin. Lakasan mo. Parang kunwari ka lang, mukhang magnanakaw yatang dali mo Anong gagawin? Paano? Huwag natin pansinin yung mga nakikita nating mahalagang bagay sa mga Pansinin mo rin. Mali yun. Ma'am, may cellphone kayo dun ha. Ma'am, ano nyo ha? Wala nang problema yun Anong ibig sabihin nun? concern. Malasakit ka, pero anong pinaka bottom line nun? Na meron tayong pera na yun Bakit? Kung ako yun, kukunin ko yun Ha? Ituruan mo si Catherine kung anong tamang values natin bilang mga rider. Magsabi tayo sa may-ari. Ma'am, kukunin ko yung relo nyo ha. Pwede bang akin na lang? Tama ba yan? Hindi ba? Ano nga? Sabihin natin yung mga gamit. Sabihin mo kasi alam mo, ang tinuturuan mo yung mga kapwa mo din rider. Hindi yan biro. Pagka may nakikita tayo mga mahalagang gamit, magsabi tayo sa may-ari na... Ma'am, kukunin ko na po yun kasi may kailangan ko pampagatas ng anak. Tama ba? Hindi ba? Ano? Ituro mo sa kanila. Hindi mo pinansin. Pag alis mo, wala na. Anong nangyari? Sino pinagbintangan? Ako. Ano nga ang dapat mong gawin? Pansinin mo, then at the same time, dapat, sabi ko nga, kontrolin mo yung sarili mo. Bakit kinakailangan kontrolin ang sarili? Ha? Para di tayo malagay sa kapahamakan. Walang bagay na alam mo yun magkaroon ka ng mga anumang bagay kung hindi naman ito sa lihiti mo, sa pinagpawisan mo, sa maayos, di ba? Anong mangyayari diyan? Wala rin, di ba? At malilintikan pa ang trabaho mo. Pag wala kang trabaho, mas mawawalan ka ng sahod. Tama ba? Makukulong pa. Makukulong ka pa. Napakasarap ng malaya, di ba? Sabihin na natin, mabigat ang trabaho. Pero mas okay na yan kaysa walang trabaho or nakulong ka. Tama ba? Ito, yung mga tama ba? Kaya anong sasabihin mo sa mga kapwa natin rider? Maging alerto. 24. At talaga itong rider ko na to. Huwag kang mahihain. Ang daming mga magnanakaw. Hindi nga nahihiya. Ikaw pa kaya na may trabaho na lihiti mo, mahihain ka. Hindi. Huwag kang mahihain. Ikaw nga magiging nila teacher nila sa, di ba? Ikaw magtuturo sa kanila. So ano pa? So dapat ay yung ating sarili, malakas ang ating resistensya para pigilan natin na kunin ang mga nakikita natin ng mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Nasukin natin. Dahil masisira na yung trabaho mo, masisira pa yung shop na pwede mo pang ikakulong. Tama ba? Ayun. Ano pa? Tapos, pag ikaw ikakabit mo na itong i-install mo na. Ano ang mga proseso naman? Mag-i-install ka na anong gagawin? Unang gagawin sa tangke. I-check yung mga kung mga nakasarado. Okay, bago mo paano mo tatanggalin yung selyo? Ipakita, ma'am. Ano po yung selyo natin nakakabit Anong selyo yan? Yung general LPG nakalagay. Ayun, tama, nagkukuloron tayo, di ba? Huwag mong ilagay yung anong nakalagay ba LPG? Ano? Patay tayo dyan. Anong nakalagay dyan? Luzon. Kasi nga, anong tangke? Luzon. Yun, ang sabi ng batas, kung ano yung tangke, yun ang selyo. Hindi nakalagay LPG. Diba? Generic yun. Okay.